Okay, nandito na naman po tayo at magbibigay na naman ng reaksyon at opinyon sa ating panonoorin na galing po sa Balitang Pinoy TV. Nasa description yan, isubscribe niyan dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. Kung trip nyo naman na may kasamang reaksyon, panoorin na natin ito. Ang title ito, Lagot Sila. Grabe to, just in breaking news, Supreme Court kumilos na, naglaglagan na. Yan. Aalamin natin, panonoorin natin kung ano po ang ibig sabihin ng mga yan. Kasi nakita ko rin kay Sir Banat Bay, mukhang tagilid yung impeachment. Mukhang hindi matutuloy. At sabi naman ng mga kalaban, matutuloy daw. Pero tignan natin ngayon, ano ang mangyayari. Oh my God, we'll be back again. Come on, now let's get down to business. Ganda yan mga kapatid. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright, maraming salamat sa ating Fiber ni Juan. Tawag na kayo dyan. Okay, i-play na ho natin ito. At the same time, naku po, pinagpapaliwanag ng Supreme Court ang mga mambabatas natin. Kung anong ginawa nila doon sa sa first impeachment, second and third impeachment. Ako. At dahil dyan, eto mga kababayan, may bubulo ko sa inyo. Dahil dyan, naglaglagan sila. Yon! Paano na yung mga pumirma na halos parang aminin na nila na pumirma sila dahil sinasabi nila ginawa lang daw nila yon, kecho ganyan-ganyan para sa mga kababayan nila. Nag-aalaglag. Sige, panoorin natin mga kapatid. Narito ang Balitang Pinoy TV. At sa mga ayaw sa Duterte, good luck sa inyo Good luck ho sa inyo. Magandang araw sa inyong lahat at sa mga kakabukas lang ng kanilang cellphone at telebisyon. Hello po sa inyong lahat at sa mga patuloy na sumusuporta sa channel na ito at nagsasabing, uy, Banat Bay, ikaw ang aming panggising. Yes. At habang kami ay tumatae, umiihi, ay aming ikaw pinanunood. At habang ikaw ay nagsasalita dyan, kami ay tawa ng tawang parang mga tanga. Maraming salamat po. Pare-pareho po tayong parang mga tanga. Kasi tawa rin ako ng tawa mag-isa dito. Ano ba pag-uusapan natin ngayon, Banat Bay? Hindi ko rin alam eh. Hindi. Marami tayong pag-uusap. Kasi nga, di ba, nagkaroon kasi ng impeachment 1. Asan na yon? Ano nang nangyari? Kung hindi pala umubra yon, bakit kailangan pa ng impeachment 2 kung yung impeachment 1 sapat na yon para maban ng whole year, 1 year? Bakit nagkaroon ng 2? Tapos nagkaroon ng 3 bago si 4. Si 4 yung huli ngayon. Ano ba ang nilalaman ni 1, 2, tsaka 3? Bakit hindi nyo kayang ma-impeach si BP Sara ba't nag-4 agad? Diba? 1 year ban pala kada isang impeachment. Sa isang impeachment, kung talagang may kasalanan si BP Sara, dapat talaga ma-impeach si BP Sara. Pero dahil ampaw lahat ng mga akusasyon nyo kay BP Sara, supot lahat yon, hindi umubra. But, actually, isang pag-uusapan natin, ay naku, matindi ho. Si Ontiveros iniwan na. Hindi ho ng asawa, ha? Hindi ho ng asawa. Hindi rin ng boyfriend. Hindi. Iniwan na. Mamaya papaliwanag natin kung sino nang iwan sa kanya, ha? At the same time, naku po, pinagpapaliwanag ng Supreme Court ang mga mambabatas natin. Kung anong ginawa nila doon sa sa first impeachment, second and third Lagot. impeachment. Nako. At dahil dyan, eto mga kababayan, may bubulo ko sa inyo. Dahil dyan, naglaglagan sila. Yon! Kasi, alam mo, mukhang mukhang ako feeling ko ito pakiramdam ko lang naman. Feeling ko kahit to Supreme Court, medyo medyo sandali. Ginago nyo yung impeachment eh. Wag ganon. Ilagay nyo sa tama. Feeling ko parang ganun na yung nararamdaman ng impeachment na yung Supreme Court. I could be wrong. Pero this is just my opinion. Na feeling ko, sinisita na ng Supreme Court yung ginawang proseso ng Kamara. Kasi feeling ko din, sarili ko lang ding opinion, para kasing nagkanya-kanya lang sila eh. Dito tayo, parang bahay-bahayan. I-impeach natin si ganito at ganito at ganire. Sila-sila lang sa House of Representatives na may mga pumirma-pumirma eh. Bakit? Yung taong bayan halos ayaw. Majority ng taong bayan ayaw ng impeachment. Diba? Sila-sila lang eh. Ba't nyo ginagawa yan? Ba't nagkaroon ng 1, 2, 3? 1, hindi kaya. 2, hindi kaya. 3, hindi kaya. Tapos 4. 1 year ban kada isa. Anyari?
Ano kayo nagbabahay-bahayan lang dyan? Ganun-ganun na lang ba yun? Di ba? Natataranta sila kay... sa kape. Tantanaranta sila kay BP Sara. Hindi na po nila alam ang gagawin nila. Okay, tuloy tayo, no? Dahil nga naman, sino ba namang gago, lalaktawan mo yung first, second, and third. Actually, kung isa lang sana inilaktawan mo, medyo makakalusot pa eh. Di ba? Pero yung laktawan mo na yung first, second, and third, tapos takbo ka sa fourth, aba, talagang medyo malaking katarantaduhan na po yun. Hindi, walang biro. Alam mo yun? Halimbawa na lang ha, halimbawa na lang. Kunwari lang, umuwi ka ng bahay mo. Amoy Clorox ka. Halimbawa lang naman. Isang beses, medyo palusot mo pa. Hindi, natapunan lang ako ng Clorox. Doon sa, kasi merong janitor doon sa opisina. Grabe, Clorox talaga, ah. Parang sinasabi mong katatapos lang niyang Naglilinis siya, biglang natapunan ako ng Clorox. Kaya amoy Clorox ako, ganun. Yeah? Pero yung una, may pangalawa pa, may pangatlo pa. Naku po! Abay, malaking katarantaduhan na yun, di ba? Yung sabihin, ilang beses kang tinapunan ng Clorox. Ibig sabihin na po nun, marot ka. Gago! Mamen, sa isang impeachment, pwede mo nang ilagay lahat doon ng pang-aakusa mo sa Duterte kay BP Sara. Ilagay mo na lahat doon para napakatibay nitong impeachment na to. Wala ba silang utak? Bakit hindi nila nagawa yung ganon? Bakit? Kasi wala silang matibay na hawak. Kasi wala naman talagang ginagawang masama ang Duterte. Kaya hirap na hirap silang magtanim ng kung ano-ano doon sa one. Kaya hindi umubra to, nasa na yon? Pumunta sila sa pangalawa. Yung pangalawa, ganun din siguro. Hindi siguro pinag-isipan. O hindi naman kaya, talagang sadyang hindi nila naiisip. Wala na naman. Nagpangatlo. Ganun pa din. Tapos ngayon pang-apat, ipinaglalaban nyo yung piatos-piatos na yan. Na ilang beses nang ipinapaliwanag yung confidential na yan. Di nangangamote sila ngayon. Marcos, Dilaw, hindi lahat ng dilaw, parang yung iba naman parang wala lang pakialam no? Yung mga iba, lalo na yung umiiyak, yung babae sa Senado, no? Parang ang nakikita natin ay nagkakampi-kampihan sila. Dating magkakaawa yan pero ngayon parang nagsisipsipan ng mga daliri Yung mga dumispok sa kuko, nagsisipsipan sila para lang mapabagsak ang Duterte. Magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin nila nagagawa. Kamote, nangangamote sila. O, di ba? Kaya nga mga kababayan, yan ay malaking katarantaduhan na yung first, second, and third nilaktawan mo. Tatlo yun nilaktawan mo, tapos fourth, bigla mo ipapasa na isang araw. Hindi, mantakin mo to isang araw. Hoy, according lang to sa sinasabi ni Sir Banat Baya. Totoo ba yon? Question mark Tanong lang. Sa isang araw ipinasa yung impeachment? Pang-apat? Isang araw lang? Lintik lang kayo Naaalala ko yung... Sino nakakaalala sa inyo? Sabi ng gano'n ni BP Sara, pagkakaalam ko may nilulutong impeachment sa akin dyan sa House. O representative. Mga kongreso. Anong sabi ng mga kongreso? Yung mga nagsasalita. Wala namang ganun. Parang ano lang daw niya yun. Parang guni-guni o panaginip lang daw niya. Ewan ko kung ano man yun. So itinatanggi nila noon na wala namang impeachment. Sabi-sabi lang ni BP Sara, parang ganun. Ngayon, ano nang nangyari? Halos nakaapat na kayo, hindi nyo pa rin napapabagsak si BP Sara? Oh shit! Ang sakit! Sa mga hindi makaduterte dyan, pwede po kayong mag-comment kaso kinalulungkot ko, hindi ko kagad lahat mapupusuan, Kasi kailangan kada isang puso, medyo 5 seconds, 10 seconds, ganyan. Pasensya na sa mga ayaw sa Duterte. Wala, kain bubog na lang kayo dyan, mag-comment na lang kayo dyan, hanggang ganyan na lang ang magagawa ninyo. Sa bagay, iilan lang kayo, minsan hindi na kayo umabot ng 5. Raw, paano mo ipinasa ng isang araw yon ng 4 na oras lang pinasa mo, nabasa ng lahat ng mga congressman? 32 o 31 pages kung di ako nagkakamali. Correct me if I'm wrong, hindi ko sigurado. Paano? Mababasa mo ng 4 na oras yun? Baka naman. Baka. Gago! Halatang halata Sinong tanga, sinong matalinong tao na magsasabing oo, nabasa namin yan?
Nabasa namin buong buo yan. As in, bawat details nung article of impeachment ni BP Sara Duterte, nabasa, nabusisi namin yan. Paano mangyayari yun? Eh, ang bilis nyo na ipasa. Wala pang ilang oras na ipasa nyo na kagad. Sumobra pa nga sa majority. Yung pala, mababalitaan namin, inaakusahan sila ngayon na may natanggap pala yung mga pumirma ng 150 million. Totoo ba yun? Ay, tatanong lang. Eh, talaga masasabi mo may malaking katarantaduhang naganap. Kaya pinagpapaliwanag ngayon Yon. sa Supreme Court. Naku, yari kayo. Oh, yari kayo. Lagot. Kung akala ninyo tanga lahat ng tao, hindi yung Supreme Court, hindi nyo maloloko. Ha? Eh kung yung Agoy. mga bumoto sa inyo tanga, eh wala na akong magagawa. Pero yung mga judge natin sa Supreme Court, mga matatalino yan. Alam Yan. ko. O eto pa ha, may Uy, pero salamat ha. Kasi ngayon nakikita na natin umuusad, no? Mukhang may pag-asang masoplak yung impeachment nila. lupit pang suwestyon si Cayetano na pwede ano na lang, house arrest na lang. Naku po. Oh, house arrest? What's that, man? Medyo hindi kaya magkagulo sa house arrest. Nag-aaway-away sila. House arrest? Kasi naman lintik na chismisan yan. Pati ba naman yung mga jowa ngayon na bulgar tuloy lahat? Ay, paano po pa-comment po. Anong klaseng house arrest yung sinasabi po ni Sir Banat ba tsaka ni Cayetano? Baka mag-away-away yan lalo. Hindi. Sa bagay, yung iba naman, di naman nakikipag-away. Tahimik nga eh. Kahit, hindi ako, bilib ako dun sa isa. Kahit anong pambabastos ng iba dun, di nagsalita. Yun ang matindi ang, yan mo masasabing strong woman. Bakit? Eh, malakas yung kanyang emotional quotient, di ba? Yeah. Yung kanyang EQ. So, pag-usapan din natin yan. At naku po, meron na naman nag-trending na vlogger. Ha? Dahil di ba, kung maalala ninyo, may nag-trending na yung pag ganon ng picture, ganon. I'm driving a sports car because I'm successful and I'm trying to inspire you. Ulul. Gago! Oo, yung nagmamaneho ng tapos parang inalisan ata ng lisensya. Ewan ko Hindi! Yun naman dahilan niya kaya nagbibideo siya, napapakita niya yung kotse niya. Because I'm trying to say na narating ko na kahit bata ako and I'm trying to inspire you. Ulul, wala ma-inspire sa'yo. Gago ka. Para-paraan no? Gusto mo lang talagang ipakita na may ganyan ka. Hindi! Sino ma-inspire sa ganung klaseng paki-inspire? Di ba? Ma-inspire ka ba nun? Ako hindi ako na-inspire, nabuwisit ako eh. Ang lintik, ang yabang mong animal ka, kala mo naman eh. Hindi kasi alam mo, ang tunay na mga mayayaman, ha? Hindi po ako yun. Ang tunay na mayayaman, hindi po ganyan. Yes, tahimik Hindi lang. yung napakayabang. Tandaan ninyo, pag ang isang taong may pera mayabang, walang pera yan. First time lang niya makabili. Oo. Ako naniniwala ako dyan, no? Kapag ikaw ay walang-wala naman, tas magpe-flex ka, para-paraan mo lang para maipakita yung ano mo, di ba? Totoo, yan pa lang ang na-achieve mo. Na feeling mo, pag post ka sa Facebook, kunwari makaka-inspire para maka-inspire. Kaya ganyan kayabang. Kasi yung mga mayayaman, hindi niya kailangan mag-flaunt ng kanyang pera. Oo. Kasi sanay na siya eh. He's used to it. Yung may pera, wala sa kanya, hindi niya kailangan pagyabang. Pero yung isang dukha, yung patay gutom, biglang yumaman, naku po, yan ang ubod ng yabang. Totoo yan, Kasi totoo first yan. time makahawak ng pera, he cannot handle the money. So, Oy, mayroon akong mga vlogger na nakitang ganyan. Yung mga biglang laking pera, tapos kung ano-anong ginagawa sa pera. Na? May mga nakita tayong ganyan. Tapos yumabang, nag-iba na yung ere. puro yabang. Ayan, ito walang biro yan. Yung mga milyonaryo, nakita nyo si alimbawa na lang ha. Ayoko kasi magpangalan eh. O sige, papakisabi na natin. Si RSA, nakita nyo yung sobrang yabang. Ito ang BMW ko. Sa kanya may BMW eh. Bantakin mo sa kanya yung buong BMW. Lahat ng motor doon, makakotse doon. Negosyo niya yan eh. Nakita nyo, nagyabang yan na may BMW. Ako, naka-BMW. Gumagano-ganon si RSA. Gumagano. Walang ganun. Wala! Nakakita kayo? Siya na nga rin may-ari ng airport eh. Nakita nyo nagyabang? Ang simple-simple nga, pati nga magdamit, baka nga yung relo, hindi pa... Yung mga ganon tao, sa tingin ko lang, no, parang hindi kinakaya ng kanilang utak yung pagiging saya. Kaya, kunwari, para ma-inspire yung mga tao, gagawa ka ng paraan. No? Pwede ko bang i-convert yan sa unlimited rice ni Rendon? Hindi, no?
Di pa naka-Rolex yun eh. Hindi, napaka-humble na tao nung mama na yun, si RSA. Di ba? Napakaraming napaka-humble na mga milyonaryo, bilyonaryo. Tinatago mga congressman yan eh. Oo. Di ba? Yan yung mga mayayabang eh. Pinoflaunt, pati jowa nila, tsaka yung cabinet. Ay, hindi. Biro lang. Ayun lang. Papasok ka na naman sa chismis animal ka, Banat Bay. Hindi, basta. May alam kasi ako, kaya ayaw ko na sabihin. Anyway, pag-usapan natin yan mamaya. Kasi may isa na naman vlogger nag-ipal-ipal. Ah. Mayroong isa na naman vlogger na mukhang matatanggalan na naman ng list. Alam mo, ang bilis ng LTO ngayon, palakpakan ng LTO, palakpakan. Wow. Mukhang may matatanggalan na naman ng, masususpinde kasi sa kaipalan at pagyayabang. Pinapakita lang naman niya yung kanyang LB bag. Oh? May LB ako eh. Pati yun? Tapos pinapakita lang naman niya yung kanyang roof ng kotse niya na may roof ako eh. Ibig sabihin mayabang ako. Hoy, BYD lang yan. Devil na. Grabe ah. There is nothing wrong in buying BYD. As a matter of fact, gustong-gusto ko yun. BYD, baka naman. Hindi kasi, di ba? Ito, kantsawan lang naman ng iba. Kantsawan lang naman ng iba. Pero hindi ko totoo, hindi ako naniniwala. Di ba? Pag sinabi nilang Tesla, yan, maganda yan. Kasi galing Amerika. Alam mo naman mga Pilipino, ganyan eh. Tesla, maganda yan. Roof niyan, maayos yung ano niya. Wala ka nang makakita mo. Pwede ka nang tumingin ng mga star dyan, tsaka planet. Kaya bigla lumabas yung mas mura ng konti. Mas mura lang naman ng konti. Hindi naman konting-konti ah. Yung BYD na number 1 daw sa China na electric vehicle. Pak! Siyempre, sila din. Naglabas din sila nung walang bubong. yung rooftop na na glass, di ba? Roof glass. Ayan. So, ganun. So, yung iba na hindi makabili ng Tesla, bumili ng BYD. Pero sinasabi, basta may mga ganyang labanan na tinatawanan daw ni Elon Musk yung BYD kasi kinukumpara daw yung BYD sa Tesla. Ganun. Yun lang naman bali-balita. Wala naman po ako impormasyon patungkol sa ano ba maganda kung Tesla o BYD. Wala po akong alam. Pero basta ako gusto kong bumili ng BYD na pickup. Uy, yaman ha. Grabe siguro kinikita nito ni Sir Banat. Hindi lang kasi nagbablog yan eh. May mga sideline pa yan. O talagang may trabaho yan. Hindi, maganda kasi yung pickup nila eh. Gago! Pwede mo isakay yung motor. Yun, yan. Tapos at the same time, electric siya. Hindi mo na kailangan gastusan ng gas. Oh? Anyway, pag-usapan na natin. Simulan na natin. Sino ba ang simulan natin? Eto na. Ito. Yung muna sa Supreme Court. Okay. Haba ng intro natin na yun. Nahayop yun ah. Sana naman mga gusto nyo. Kasi may nagpuna kasi dyan eh. Alam mo, sinadya ko talaga yung mapakahabang intro. Kasi may nagpuna sa akin yan eh. Banat Bay, tigil mo na yung bunganga mo. I-play mo na yung video. May ganon? Oh! Parbagang Actually sa akin din no. Sinasabi ko naman sa inyo, reaction video po ito. Kung gusto nyo, puntahan nyo yung mga original video. Kasi yung iba interesado sa mga sinasabi ng mga vlogger eh. May ganon. Interesado sa balita, interesado din sa sasabihin ng mga vlogger. gusto niya, panoorin na lang yung news, yung video. Alam mo, sabi ko, kung gusto mo pala yung news at hindi yung pagbumukakot, hindi yung kwento ko, animal ka. Di panoorin mo na lang yung news, wag na yung komento ko. Kasi to, sa ganitong style kasi, para kang nag-i-entertain na rin eh. Di ba? Kasi siyempre, kaya nga ako nagko-komento. Kasi may komento ko eh. May opinion ako eh. Kaya ka nga nanonood dapat dahil sa opinion ko eh. Kung ayaw mo pala yung gusto mo lang panoorin yung news, di panoorin mo na lang yung news. Oh, Anong direct wedding, oh. Di ba? Gago! Sabi niya, Banat Bay, masyado ka makwento. Di, punta ka na lang doon sa hindi makwento, yung nakaparang, wala. Nakatunga nga lang. Di ba? Anyway, kung ayaw nyo ng kwento ko, di doon na lang kayo sa kwento ng mga asawa nyo. Basta yung mga nandito, yung gusto sa kwento ko, gusto sa usapang ganito, dito lang kayo, stay kayo dito para Yan. masaya tayo ha. Pero sa mga ayaw, lumayas na. Maghanap na lang kayo ng kausap. Yung gusto nyo gagawin yun ang kausapin nyo. Okay, eto na, pasok. Uy. Ayos ah. Pinagpapaliwanag ng Korte Suprema ang Kamara at Senado kaugnay ng Nako! prosesong pinagdaanan ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Lagot. Kabilang sa mga gustong linawin ng Korte ang tila pagkaantala sa pag-transmit ng naunang 3 impeachment complaints sa House Lagot. Speaker. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ang gustong malaman ng Korte Suprema sa utos Ngayon na naman yung nanginginig. Gusto ko mala. Oo, ako din. Naano din ako dyan. Pagka naririnig ko yung reporter na yon,
nanginginig po yung boses niya, no? Pero normal naman siya. Hindi rin siya inaalis kasi siguro parang trademark siya na yun. Oh, lagi ko naririnig yun eh. Gusto ko rin sabihin yun eh. Pero ito yung first time kong sasabihin na nanginginig yung boses niya, no? Nanginginig. Pero alam ko Muslim yan. Tama ng gonto. Si Lola Basyang ba ito? Oh, nanginginig. Reply mo na yung news! Play mo na yun. Nabibitig kami sa mga kwento mo! Hindi. Pero in fairness si Sir Banat Bay talagang kilala na siya ng mga nanunood. Kasi pag nanonood sila sa mga fake news, sa mga... pag nanonood sila ng mga mainstream, medyo hindi sila kontento. Pumupunta sila kay Sir Banat Bay. Pero dito minsan punta rin kayo kasi para may kasama kayong manood na pinanonood si Sir Banat Bay. Diba? Tatagalan ko nga. Hindi, tuloy. Nito sa Kamara at Senado, ano na raw ang nangyari sa unang 3 impeachment complaints Yun. laban kay Vice Ayan, Lagot. pinapa-explain sa kanila. Status of the first 3 complaint. Ano nangyari doon? Pangalawa, yung exact date. Naku po, patay kayo. Akala ninyo makakalusot kayo sa Supreme Court. President Lagot. Sara Duterte. Gusto rin malaman ng kataas-taasang Gusto rin malaman hukuman ng kataas-taasang- ang eksaktong petsa kung kailan inendorso ng mga miyembro ng Kamara ang mga impeachment complaint at kung ilang session Yan ang problema. Lagot. Gustong malaman ng Supreme Court kung kailan in-endorse. Ang ibig sabihin yan, kasi di ba pag ang complaint pwede manggaling sa ordinary citizen. Tapos may isang congressman dapat na mag-endorse. Oo. Ang alam ko naalala ko meron mga nag-endorse yung mga makakaliwa. Di ba? Nagmagaling kasi yung mga makakaliwa. Gumagalaw kasi yung mga yan, may sariling mundo yung mga animal na yan eh. So gumalaw sila ng sarili na walang kumpas ng amo nila. Lagot. Ayan tuloy na preempt. So hindi tinuloy. So malalaman ngayon ng Supreme Court yan. Oh, 'di ba in-endorse ng isa sa mga kasi magiging legit 'yun pag in-endorse eh. Oo. Legit na 'yun. Tapos may ano 'yun, may receive, 'di ba? May tatanggap 'yun ng yung kanilang Secretary General, hindi Soldier, Secretary General, tatatakan 'yun, receive. Nandun yung congressman nag-represent doon sa filing. Naku po, patay kayo. Basu kayo, wala. Sabi ko sa inyo, basura lalabas ng impeachment nato. days ang lumipas bago na-transmit ang mga ito sa Speaker of the House. Naka, Sa dokumentong patay. nakalap ng GMA Integrated News Research. Ayan nyo, di ba? Yan yung mga una eh. Yan. So paano na ngayon? Kung legit pala yon, edi may 1-year ban sana. So kung may nilabag sila, ano bang pwedeng parusa? Yan ang dapat ang maganda. Hindi pwedeng ganun-ganun na lang, di ba? Kasi naaabala nila si BP Sara eh. Buti pa yung mga hindi masama talagang magnakaw, no? Pero yung mga magnanakaw ka lang ng 100, mga 1,000, mga 2,000, nakukulong talaga, no? Lalo yung mga magnanakaw sa mga palengke, no? Yung mga nangi-stat ng cellphone. Hindi naman natin sinasabing mabuti yon. Masama talaga yun. Pero yung mga nagnanakaw ng mga bilyones, sabagay wala naman tayong ebidensya, mga akusasyon lang naman yun. Bakit hindi pa imbestigahan, no? Lugi yung mga snatcher eh. Kasi ito mga bilyones yung mga nawawala at pinag-uusapan at tinatanong. Pero walang nakukulong, di ba? Dabida kasi kayo. Yari kayo ngayon. Makikitang December 2, 2024 ang Nako! nakastamp na petsa May nang stamp na inendorso yan. ang unang impeachment complaint. Oh, December naunahan na kayo ng GMA. Hindi, yung sagot yan yung hinihingi ng sagot ng Supreme Court eh. Oo. Di ba? May stamp. Ibig sabihin, may nag-endorse na congressman na kasama na. Oy, take note may nag-stamp. Okay? December 2 una, December 4 yung pangalawa. 2024 naman ang second complaint at December 19 naman ang Nako. ikatlong complaint. Nakaw! Pero Isang hindi buwan. na gumalaw ang mga ito matapos Yun ang problema. Bakit di Ayun. gumalaw? Patay kayo dyan. Ipit kayo ngayon sa Wala, edi kamote sila ngayon. ginawa ninyo. Bakit di nyo pinatulog nyo? hanggang sa umarangkada sa plenaryo ang fourth complaint noong February 5, 2025 Nako po. kung kailan din na-impeach si VP Sara. Is there any Nako. objection? The chair hears none. The motion is approved. Ang unang tatlong reklamo, ipinag-utos namang i-archive na. Hinihingi rin ng Korte Suprema ang tugon ng Kamara kung may kapangyarihan ba ang Secretary General ng Kamara na magdesisyon kung kailan itatransmit sa Speaker ang Nako po. Ayan. Bakit daw inipit ng... tingnan nyo ha. Bakit inipit ng Secretary General? Kaya ito,
Itong Secretary General, nilaglag naman yung mga congressman. Paano na ngayon yan? Kasi iyan na yung tanong eh. Oh. Kung na-endorso doon sa Secretary General, na-receive, may tatak. Nandun yung congressman, may tatak. Bakit hindi tinransmit ng Secretary General going to the Speaker, which is, it says immediately, i-transfer mo. As soon as nakuha mo, immediately. Magkaiba yung immediately, kahit dito, kinukumpara niya daw immediately doon sa forthwith. Magkaibang immediately sa forthwith. Ang forthwith sa pinakamabilis na panahon. Okay? Parang ASAP yun. As soon as possible. Oh, parang ganun yun. Ang immediately, agad-agad. Agad-agad. Ngayon na. Wala nang ano, kailangan pagkakuha mo, bigay. Oh. Ang problema, eto. Impeachment complaints at kung may otoridad ang Secretary General na tumangging i-transmit ang mga ito. Kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na natanggap nila ang notice mula sa Nako! Korte Suprema kahapon at Nako! napasa na ito ng ilang House impeachment prosecutor. Ayon sa tagapagsalita ng Kamara, isinangguni na nila ito sa Office of the Solicitor General at sisiguruhin may isusumitin nila ang tugon sa loob ng panahong itinakda ng Korte Suprema. Nang tanungin si Velasco kung bakit hindi niya agad trinansmit, Eto na. Bakit di niya tinransmit? Tingnan nyo, laglagan na po sila ng panty. Ayan. I mean, naglaglagan na po sila. ang unang 3 impeachment complaints, sagot niya, Hindi kasi nga nagpahintay yung mga ibang congressman, di ba? Yon! Nagpahintay yung ibang mga congressman? Anong hinintay nila? Nilaglag na. Hindi kasi nga nagpahintay yung ibang congressman Gago! Oh, bawal po yan. Na huwag munang i-refer kay Speaker kasi nga meron pa silang complaint na mas maraming mag-endorse. They requested Nako. me na maghintay lang for another complaint which will be endorsed by the required. So, alam mo, patay sila dito. Ito ngayon, sa GMA, umamin na talagang pinigilan yung first and second and third. This is an evidence na talagang hindi tama yung prosesong ginawa nila. And they were Ayun. questioned by the Supreme Court. Naku po, palakpakan. Alam mo, nakakahiya itong balita na ito. Yung loob ng balita na yan, nahihiya ako dun sa ginagawa ng mga congressman na kay BP Sara, no? Kasi nakikita ho natin sila, kagalang-galang yung mga dating, kabarong na tapos ang yayaman, kala mo yung mga pinag-aralan, matataas, mambabatas. Pero dahil sa kagustuhan nilang pabagsakin si BP Sara, kung ano-ano na lang klaseng magic ang gusto, base lang to sa opinion ko, no? Kung ano-anong mga magic ang gusto nilang gawin para pabagsakin si BP Sara, na ang resulta, nagmumukha silang mga walang alam. Ganun ho ang nakikita ko. Kasi ang daming mga talitalinuhang mga paliwanag. Pero pag nandiyan na yung Supreme Court, alam mo, hindi naman magtatanong yung Supreme Court ng ganyan kung malinis talaga yung nangyari. Pero may tanong At ito na, sinasabi ni Sir Banat Bay na nagkakalaglagan. Sino na ngayon ang maiipit? Hindi sila na rin, ano? Yan. Aalamin po natin yan sa mga susunod na vlog natin. Alright, maraming salamat po sa inyong panonood. At syempre, kung nakaabot po kayo hanggang dito, maraming salamat po. Mag-comment at mag-like po kayo dyan. Mag-subscribe na rin po kayo para sa mga susunod pa nating video. Yung ating Balitang Pinoy TV, maraming salamat po lagi sa iyong mga hatid na pag-i-edit, pagbabalita, nakasama po si Sir Banat Bay at ang ating binibigyan ng reaksyon. Maraming salamat po sa inyong panonood. Oh my God, we'll be back again.